Kahit hindi ko na papalitan yan, tatanggalin ko na lang yan na no problem yan. Tanggal ka na. Bye bye. Okay na siya. Hahay. At ayan na mga ka-DIY, back to repair naman tayo dito sa Bluetooth speaker. Meron tayong ano dito, i-repair na ProMac. Ang problema nga pala nito ay kagaya sa, alam niyo naman yung combination ng mga Bluetooth speaker ay yung hindi siya na-charge kasi nga sira yung kanyang charging port. So meron tayong gagawin dito para mas mapahaba yung buhay ng ating mga Bluetooth speaker. At ito nga pala ay na-repair na rin. Kung makikita nyo, meron na pinaghinangan dyan. Hindi ko alam kung yung customer yung nag-DIY dyan o kaya ay pinaayos nila. Tignan natin. Ang pagkakalam ko naman siguro pinaayos nila to sa dating technician, kaso nga lang marumi kasi. So bago ang lahat, intro muna tayo mga DIY. When I come around, got the whole thing wobbling. At ayan mga DIY, natanggal na natin yung kanyang charging port at talagang wala na yan pag-asa. Kahit papalitan man natin yan ng bagong charging port, matatanggal at matatanggal pa rin yan. Ang gagawin natin ngayon, yung patibayin natin siya para mas tatagal yung kanyang buhay. Kasi pag pinalitan natin ng charging port, wala, masisira din, ayusin na naman. So ito, pangalawang ayos na natin to. Kung mapapansin nyo, nasunog yun nasunog ng unang gumawa niyan. So ayan. Siyempre ang gagamitin natin dyan yung technique na malupit. Kailangan lang natin linisan itong para matrace natin yung mga connection. Hahanapin lang natin dito ay yung positive. Yung negative hindi na natin hahanapin yun kasi kahit saan dito pwede natin itap yung kanyang negative. Dito pwede rito sa body ground. O kaya direkta nyo na lang ikakabit dito sa capacitor. Negative. Ito yung negative nya. Makita nyo negative. Yan yung sign ng capacitor na ito yung kanyang negative. At ito na mga DIY, nalinis na natin yung kanyang board. At pinagtanggalan natin ng charging port. Papakita ko sa inyo yung mga connection na gagawin natin dito. Gaya ng sinabi ko kanina, yung negative ay kahit saan nyo na ilalagay yung negative. Then yung positive naman ay dito. Kung mapapansin nyo, pag nagtanggal kayo ng charging port ng mga Bluetooth speaker, tapos yung mga pins ng charging port, di ba marami yun, nasa 5. Bale yun, dalawa lang yung nakadikit dito sa kanyang charging system. Kung makikita nyo, mayroong nag-iisang connection terminal dyan. Yun yung kanyang positive yan. Ito yung kanyang positive, yung maliit na yan. Connected siya dito sa transistor o kaya connected siya dito sa fusible resistor. Dyan. Parang bridge lang yan. May continuity yan. Parang tulay lang yan. Tumulay siya dito, then papunta dito sa diode. Yun. Pwede naman natin siyang itap dito sa mga capacitor, kaso hindi siya safe. Mas safe pa rin pag dito tayo nag-tap ng positive at negative kasi nga sa charging system siya. Ayun, malinaw pala pag nakatagilid So bale, pwede natin siyang itap dito kung hindi pasmado yung kamay nyo, kung lang. Dapat yun pag hininang nyo dito, hindi siya didikit dito Dito lang mismo. Kung pasmado yung kamay nyo, may didikit siya dito, may ihinang sa body ground. So magsushort yung charger ninyo, masisira. Ang gagawin niyo, kung hindi nyo kaya dito, pwede nyo siyang solda dito kung saan siya connected. Gagana ito, fusible resistor, pwede dyan, o kaya dito. O kaya kung hindi naman kayo expert sa paghihinang, ihinang nyo lang dito sa diode na to. Kasi malaki tong paghihinangan mo dito. Hindi ka na magpapalya dyan Okay lang ihinang mo dyan kasi duman lang naman siya dito sa fusible resistor. Okay lang yan. Pero dahil medyo expert tayo, dito na lang natin ihinang. So yan, ihinang nyo dyan yung positive nya. Kung mapapansin nyo yung mga diode, rectangle yan pero may dalawang guhit dito. Ito hindi kasi makikita yung dalawang guhit kasi nilagyan nila ng pandikit na may tiband yata ang nilagay nila dyan. Iwan ko baka DIY ito ng may-ari. Kung makikita nyo may dalawang guhit yan dyan, ganyan. Hinang nyo yung positive dito, huwag dito. Pag hininang mo siya dito sa lampas ng diode dyan, mas protektado kasi yung circuit mo kung dito siya sa lampas ng dalawang guhit. Dalawang guhit na ganyan. Dito mo siya ihinang. Yan. Kasi yung flow ng ng charging, dadaan yan dyan, dadaan sa switching transistor, then pupunta siya doon. Pupunta siya doon. Mayroon pa siyang dadaanan, hindi lang dyan. Mayroon pa siyang dadaanan kasi nababasa niya kung full charge na yung yung battery yun. Puputulin niya na yung connection. Hindi na siya magcha-charge para hindi ma-over voltage yung battery. Kaya mas safe na dito kayo
hihinang sa puwitan niya ba. Ngayon, hahanapin naman natin yung positive at negative ng charging cable. Tabi muna natin to. Siyempre, kailangan natin ng charger. Dali lang natin charger niyan. 33 watts tayo. Then, yung charging cable, yung connector. So, ito yung gagamitin natin black. Bago itong ilalagay natin. At puputulin natin dito sa kanyang Type C. Sayang tong charging cable natin. Galing to sa SJ camera natin. So, yun. Putulin na lang natin. Para wala nang kawala. Then, balatan natin. Siyempre. At ayun, nabalatan na natin yung charging cable. 4 na wire. Medyo mahirapan tayo sa pagkapa nito. Mas madali yung 2 wire lang. Pero kung kayo nabibili yung mga ordinaryong charging cable, 2 wire lang yun. Pero sa yung mga charger ng cellphone, mga talagang 4 yun. Kasi pwede mo tong gamitin para sa laptop, sa computer at cellphone, pwede mo siyang gamitin. Kasi yung isa dito, negative at positive, din yung 2 sa data na yun. Huwag kayo magbase sa mga color coding. Kunyari ito, negative. Negative niya yung black. Tapos red, matic na positive. Huwag kayo kasi iba-iba yung mga connection ng mga ganito. Iba yung color coding, kumbaga. Yun, at isasaksak na natin siya dito sa ating charger. Siyempre, kailangan talaga natin ng multi-tester. Pag nag-repair kayo ng electronics, talagang kailangan ng multi-tester. Hindi pwedeng wala ka nito. Digital yung gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng mga analog. Merong nabibili na yung mura lang. Yung siya, nasa 150 lang yata yung maliliit. Pwede na yun, pang DIY lang. Hanapin natin yung 5 volts. Itong test probe natin, 2 lang yan, positive at negative sa digital. Then itong negative ng test probe natin, yun yung unang ikakapa natin. Ang napili ko itong kulay green, yan. Isa-isahin nyo lang yung mga wire na yan hanggang mahanap nyo yung 5 volts. Kung makikita nyo, wala siya. Negative 125 MB millivolt. Then next natin dito sa kulay white. So yun, wala, 0 dito sa red. Yun, 5 volts nakapa na natin, matic 5.12 volts. Yan. So ibig sabihin, itong red yung positive, itong green ay negative. Pwede naman natin i-try yung ibang wire kasi dalawang kung minsan yung positive na nakakapa na ganun na rin ako unahin natin tong kulay black, then kapa natin sa kulay white. Wala 5 volts. Yun, pwede rin siya black and green. Then next naman sa white, yun, mayroon siya. Paano ba yan? Lahat pwede. Negative. Pwede Bale, big sabihin kung lahat ay nahanap na natin yung kulay, nahanap na natin yung 5 volts na positive, yung kulay red, big sabihin tong tatlo negative yan. Negative. Yan. Kasi itong na to, charging cable na to para sa sa SJ cam dalawa rin lang yung kailangan mong connection doon, positive at negative lang. So yan, pinagsama na nila ito. Mamimili na lang tayo dito sa wire na to kung saan dito. Ang gagawin kong negative yung kulay black, then yung red yung positive. Matik na yan, tanggalin na natin yan. Yun, tanggal na. So yun, hanap natin yung positive at negative nito. Itatap na lang natin ito doon sa circuit board. Bigyan nyo siya ng LED. Yan. At ayan, natiningan na natin siya. Then puputulan natin yung kanyang dulo. Maikli lang yung titira natin kasi yun lang yung kailangan nating ihinang. Hindi natin kailangan ng mahaba kasi pag mahaba, may case na maaari siyang dumikit sa body ground. Pag hininang nyo, ayun, magsishort, masisira yung charger nyo, pati yung circuit board ng Bluetooth speaker. Yung negative, dito ko na siya ihinang yun sa akin, para hindi na siya magkakalayo. Diskarte nyo na lang yan kung saan nyo ihinang yung negative. Gaya naman ang sinabi ko, in-explain ko naman na sa inyo kung ano yung, at kung saan nyo siya ihinang yung negative, yung mga pwedeng paghinangan. Sa akin dyan na lang, para yung positive na lang yung ihihinang ko, ay mag-focus ng camera. So dyan.
Pwede ko siyang ihinang dito sa diode. Pero dito na lang. Kasi pang expert only. Kung hindi ka expert at pasmado yung kamay mo, dito mo na siya ihinang. Yan sa ilalim ng diode. In-explain naman na natin kanina yan. Dahil gusto natin tayo ay nahihirapan palagi, dito na natin siya ihinang. Yun. Yun, ayaw kumapit. Yeah. Lagdagan lang natin ng LED. Yun. At yun na, nahinang na natin yung kanyang positive. Testing na lang natin siya. At ayun, update tayo mga ka-DIY. Kung makita nyo, lilipat na natin yung positive niya dito sa diode. Kasi nga, nung trinay natin kanina, nilagay dito yung positive. May umusok dito parte at ayun, akala ko mali yung connection. Then nilipat ko na lang dito. Then ganun pa rin, may umusok dito. Then upon checking, ito pala yung shorted yan. Shorted siya. Kaya pala umusok. Then tatanggalin natin ito. Try natin ihang. Pwede naman palitan, pwedeng ihang. Pero gagawin natin, ihang natin. Gagana pa rin yan kahit ihang natin. Ihang. Ang issue pala nito ay no power siya at not charging. Kasi pag ginalaw mo yan, nagcha-charge siya. Pero pag nagalaw ulit, nawawala yung kanyang charging. So ibig sabihin nun, pag ginalaw mo siya at nag-charge siya, dapat ilaw yung indicator light niya dito. Pero hindi siya umilaw. At yun, hindi natin napansin na mayroon pa palang ibang sira. At try natin susolusyonan. Pero itong connection natin, tama yan ha. Tama yan. Tama rin yung nilagay ko nung una doon. Nilipat ko lang dito. Sa pangalawa. Nakaset pala yung ating multitester sa buzzer. Matitrace mo dyan kung saan yung shorted. Then, titesterin natin yung capacitor na yan. Kasi dito banda yung umusok kanina eh. Yun, tumutunog siya oh. Ibig sabihin may continuity siya. Dapat tumunog man siya pero dapat mawawala rin. Kagaya dito. Ito kapares niya to, capacitor din to. O ayaw pang tumunog eh. Yung iba ay tumutunog eh. Pero nawawala. Pero ito talagang sana walang sira tong kanyang IC na yan. Kasi dito nanggagaling din yung connected siya dito sa speaker. Papunta sa speaker yan. Pag ito ang nasira, wala na. Talagang kung wala tayong pamalit nito, change unit na lang. Mura lang naman tong Bluetooth speaker na yan eh. Kaysa bumili ka ng ganito. Bili ka na lang ng bago. Tanggalin natin. Yun. Umangat na yung isang paa. Yun o, nakangat na yung isang paa niya. Hindi makita sa video. Ayun o. Yun o, nakangat na siya. So, ano yan? Double check natin, testerin natin ulit na nakahang. Kasi pag shorted yung board, kung minsan pag hinang mo na yung pisa, okay yung pisa, pala may ibang sira. Ayun, confirm, ito nga talagang sira. Try nating suklayan kung okay naman yung ginawa natin sa charging system. Charge ko. Yun o. Success! Saya-saya ko ah. Alam mo, ang ganda sa pakiramdam yung may naayos kang may nare-repair ka ba? Kahit hindi ko napapalitan yan, tatanggalin ko na lang yan na no problem yan. Tanggal ka na. Bye-bye. Okay na siya. Hahay. At sa mga maglalagay pala ng wire dito, sa akin dito ko sa taas nilagay, binutas ko. Malit lang na butas para medyo mahigpit siya. Then itali nyo dito sa ilalim yan. Para kahit mahugot yan, hindi matatanggal. Kasi pag hindi nyo tinali dyan, wala siyang lock. Pag hinugot yan, matatanggal yan pati yung hinang. Napuputol. Then itali nyo rin dito sa taas para hindi siya abante na gano'n. So, okay na siya mga DIY. The Bluetooth device is ready to pair. At ang oras nga pala ay 9:28. So yun, talagang ginabi tayo. Sana po makatulong ang video na to mga DIY. At sa mga magdi-DIY, napakadali lang naman gawin to. Basta sundin nyo lang tong video na to at hindi kayo mawawala. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat.